welcome back mga kabarangay dito po sa ating PSTV Plus YouTube channel. Ako po inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw at magandang buhay sa ating mga kabarangay sa buong mundo. Ngayon po ay we're also offering our prayers para sa mga nasalanta ng earthquake sa Cebu. No? Hindi ko akalain na meron palang prone to earthquake pala ang Cebu. Akala ko typhoons lang pati earthquake pala. So we are hoping and praying for deliverance and complete healing ng mga nasalanta ng earthquake sa Cebu. Lalo na sa bandang northern part daw yun parang ganoon. Ngayon sa panahon na ito, dito po sa ating chikahan, sa ating kwentuhan sa PSTV Plus, ay makakapanayan po natin ang isang guro. At siya po ay lehitimo, originally from Silay City, dyan po sa Negros Occidental. At una po siyang dumating dito sa Aotearoa, New Zealand, sa Rotorua. At nung nakilala ko po siya ay nagtuturo na sa Invercargill. Ngayon, lumipat na naman po. At nasa Cairns, Queensland na po ang ating panauhin. Si Abigail Lopez. Abi, kumusta ka na, Abi? Ayan. At, hello po. Hello everyone. Ayan. Hello Kuya. Hello Abi, kumusta? How are you? Mabuti po. Mabuti po. Kayo po? Okay din. Okay din. Thank you for accepting our invitation. Pareho ba yung natin, yung school holidays? Holiday din kayo dyan, Oo, parang this is our second week na. So parang parehas tayo. Oo, so sa Monday mag-aano na tayo, babalik na. Hindi sa Monday namin school holiday pa. So Tuesday kami balik kasi King's birthday. King's birthday dito. Ibang King's birthday nyo ha. Oo, kami naman June. Iba. Oo, iba din ay ibang state, iba din. Oo. Ganoon. Okay. Oo. So ikaw ay nasa Cairns, nasa northern part ng Queensland. Ano ang tinuturo mo, Abi? Currently nagtuturo ako ng year 8 to year 10 science at saka early childhood sa year 12. Oh, wow. Diverse pala yung Can you tell us a little bit about yung yung backstory mo nung nasa Philippines ka sa Silay? Doon ka rin nag-aral ng kolehiyo sa nag-aral ako sa kolehiyo sa West Visayas State University, Iloilo City. So doon yung mom ko nag-aral din kasi mom ko is also a teacher before. So doon din siya nag-aral sa West Visayas. So yun, nag-aral ako doon. Then I was doing my practicum din sa West Visayas. Tapos yung first job ko while waiting for my board exam is registrar ako ng STI College. Okay. Yes, of course. Tapos so, naging admin, turo. Yes, naging admin din ako ng AA, yung AMA Computer College, naging AA. Yes, oo. Yes, oo. Kasi yung nila is yung mom ko sabi niya kung maghahanap ako ng job should be related sa school. So that's why yun yung mga first job ko before naging teacher talaga ako sa Pilipinas. So saan ka nagturo sa atin at anong tinuruan mo? Yung first teaching job ko is very remote. Yung walang ilaw sa Lapilas. Yes, Lapilas Integrated School. Tapos next is na-move ako sa coastal areas. So medyo rural na siya. Then at least medyo malapit sa city. And then sa school ko, sa alma mater ko, nag-serve ako dun sa school ko mismo. Oh, wow. So nag-start ka talaga. Doña Montserrat. Nag-start ka talaga dun sa Highlands ba tawag noon? Hinterlands, no? Parang yes. Parang exciting yata yun it's a good experience po kasi, di ba, naka-heels ka, tapos pagdating mo doon, kukunin mo, magchinelas ka kasi nga dadaanan mo yung sugarcane at saka palayan, tapos bukid, tapos yun yung sa top yung school, yun, yeah. It's good. Wow. Good, parang for initial training, At yes. palagay ko, Abi, doon ka siguro na yung parang
nahulma na talagang eto talaga gusto ko talaga maging guro na ano. That's correct. Oo. Naalala ko yung mama ko ganun din na teacher din yung nanay ko. So ano siya mga grade 1 and 2 pero doon siya sa Zamboanga kasi ako pero doon siya sa malayo sa mga baryo muna. Tapos unti-unti lumalapit sa city ba, parang gano'n. Oo. Bare kasi parang iba yung yung atmosphere sa sa community pag sa mga malalayo kang school. Parang family talaga. Kaya nung actually before ako doon na assign, sabi sa akin ng superintendent, "Abby, gusto mo ba talagang magturo?" Sabi ko, "Oo." "Kaya mo ba na ipalagay kita doon sa pinakabundok?" Sabi ko, "Okay, basta permanent job, go." Go ako. So, doon ka nakatira sa community? Or umuwi ka? Uwi kami. So, dapat by 6:30 nasa na kami kasi almost an hour yung biyahe. Tapos yung walk, mga 30 to 45 minutes yung walk. Tapos balik ka naman pagkahap. Oo. Ganun siya. Wow. Hindi pala yung pagdating ng sasakyan, nandun na yung school. No po. Wala, malakarin mo 45 minutes. So, ma-appreciate mo. Kaya ma-appreciate mo yung mga bata na gusto talaga nilang mag-aral kasi andun sila naglalakad din kasabay mo. Kasabay mo. So, pwede mo na teaching moments na yun, no? Pwede mo na Yeah. That's and I think Abby, that's still a reality ngayon, kahit ngayon. Meron pa rin tayong mga ganung klaseng and ang ating mga guro sa DepEd, lalong-lalo na talagang saludo ako sa mga guro natin, no? Talagang ang dedication. Ikaw ba din kasi nung nagtuturo ako sa college, no, sa Miriam, meron kaming parang outreach program sa may balang Laiban, no, sa may bandang bundok ng Sierra Madre, at na-interview namin yung mga teachers doon. Doon naman ang ginagawa ng mga teachers, linggo bumabya kasi sasakay sila ng jeep, tapos ganun din maglalakad sila. So they will stay in the community from Sunday hapon gabi hanggang Biyernes ng hapon. And then uuwi sila ng Tipolo, ng Tanay, ganun. Pero ang sabi nila, minsan nagdadala sila ng sarili nilang coloring, yung mga ganun. Kasi nga, kailangan may augment. Did it happen to you? There nung time? Yes, of course. Every time na may PBB bonus, yung mga bonus mo, napupunta dun sa classroom talaga. Syempre gusto mo kasi yung conducive yung way of learning nila, di ba? Yung portable din naman sila, lagyan mo ng electric fan. Yun yung mga talagang mga na-experience ko dun sa Pilipinas. And umuwi ka na ba recently sa Pilipinas? When was the last time you went home? Last year umuwi ako. This year uwi ako. Pero ngayong uwi ko, happy ako kasi may bit-bit akong mga books from Queensland. So yung mga books na yon, ibibigay ko doon sa mga previous schools ko na mga rural at remote kasi I know they need those textbooks. Science textbook at saka English. Talagang you're amazing, Abby. Talagang talagang hindi ka lang guro, but you practice what you teach, no? Which is compassion, which is sharing. That is correct. Talagang parang na-imagine ko na nakikita ko ng mga estudyante kung how much they will appreciate all of this teaching. Go on. Yeah, because sometimes they sabi ng mama ko, sabi niya mostly technologies nowadays. Sabi ko, meron pa rin mga schools na they need textbooks. At saka sabi ko, yun kasi yung maibibigay natin na hindi mawawala kasi nandito yun, stored knowledge yun sa bata Diba? Very good. Oo. Ako nga, pag may mga inaanak ako, usually libro binibigay ko pag regalo. Diba? Libro. So itong mga books and materials sa Abby, personally, you purchase them or nagkaroon ka rin ng ibang mga nag-donate? No, kasi sa school namin, last year ko lang kasi na-notice na every year pala, yung textbooks pala sa library, binibigay sa, tawag dito, didispose na lang. Sabi ko, why not kunin ko at saka ibigay dun sa school kasi need nila ng textbook sa Pilipinas. So yun, this year po, yun lahat yung mga chemistry, biology, physics, sabi ko, ibigay mo yan sa akin. Sabi, at saka meron silang bagong English textbook, parang
1 month pa lang siguro per book yun, textbook yun is $200. Sabi ko, ibigay mo na sa akin. Sabi na, kasi tatapon lang ito. Kunin mo ba? Sabi ng librarian. Sabi ko, yes, ibigay mo sa akin kasi maraming matutulungan yan sa Pilipinas. That's very good. And yung ano ba, yung Cairns, meron bang flight direct to the Philippines? Meron na ba? Or you have to go to Brisbane? So from Cairns, dadaan siya ng Bali muna to Philippines. Oo. So Cairns to Bali, Bali, Philippines. That is correct, oo. Oh, anong airline yan? Pagpunta depende, merong Jetstar, merong ano pa nga, yung Virgin Australia. So yeah, may ibang airlines din. Yeah. Oh, wow, exciting. Hopefully I will see some photos and videos in your social media, no? Kasi gusto ko makita yung mukha ng mga bata parang you know, yung kasi ako happiness. Ganun din yung happiness. Ako nung nag-aaral ako sa Zamboanga, laman loob ako ng library parang gustong-gusto ko nasa library ako, yung amoy ng libro, yung feeling, yung kahit hanggang ngayon, which is I think in modern society like New Zealand, Australia, may mga library tayo pero parang hindi masyadong nagagamit ng mga bata. Pero luckily pa rin, meron pa rin tayong mga bata na mahilig sa books. So it's still good po. Oo. Tsaka yung sa eskwelahan namin, meron kaming program for junior librarians. Yung mga gustong tumulong, parang that's good. They have credits for that, lalo na yung mga seniors. No? Now, Abby, so from that wonderful experience teaching in the Philippines, lumipat ka ng Rotorua. So ano yung nag-push o yung push and pull factor para lumipat ka? Actually, hindi pa ako nag-Rotorua, nag-Qatar pa ako. Nag-teach ako ng Qatar 1 year. Yes. Bumayo muna, tapos bumalik. Okay. So high school, muna ako. Ano tinuruan mo doon? Ano din? Science? Primary general. So science, English, at saka math. Okay. May Egyptian yung mga estudyante ko. Mga expats, mga Egyptians, ganun. So after Qatar, pero balak mo na talaga pumunta ng New Zealand or no, before Qatar? Yan, US talaga. So nag-Qatar ako, tapos for experience, tapos na gusto ko talaga ng US. Pero sabi ko parang hindi para sa akin. Mas yung pathway ko, naging mas easy papuntang New Zealand. So doon New Zealand ako. Because of the educational system natin, no? Yung parang iba sa Amerika and ano. So, anong nag-attract sa'yo sa New Zealand? I mean, why actually, did you want to? I wanted to go to New Zealand kasi nung 2012 pa yata, yung pinsan ko nasa New Zealand kasi, ina-encourage ako nila na pumunta doon as a student. Sabi ko wag muna. At saka sabi ko mag-aral ulit, parang gano'n ba? Mag-aral ulit, gano'n. Then after yan. And then may calling ako ng 2013, sabi ko, siguro para talaga sa akin sa New Zealand. Especially, at saka, pag may purpose ka talagang pumunta ng country because of your family, at saka especially sa children mo, talagang grabe si Lord kasi. Kaya yung talagang nag-push talaga sa akin is yung mga anak ko. Although I'm stable, stable na ako sa Pilipinas, yung job, I have a business, pero parang sabi ko, para to sa mga anak ko. Sabi ko, sige, go, push ako. At saka yan, nagpa-New Zealand ako. How many kids do you have, Abby? I have 3 kids. Ang isa uni, isa mag-graduate na mag-uni, at saka may little one ako. Oh, so how long did you stay in Rotorua to teach? Kasi napakaganda na ng Rotorua. Oh, it's beautiful. Oo, almost ako doon, almost 2013 ako doon hanggang at least almost 2014 December. 1 year lang. And then lumipat ka na ng Invercargill. Bakit ka lumipat? No, Auckland pa ako. Auckland pa ako. Nagturo ka rin dito sa Auckland. Oo, yung kasi yung sa sa tawag dito nasa Rotorua ko, yung job ko doon is like temporary contract lang. Tapos nasa childcare ako. Kasi dati kahit sa childcare, as long as teaching job, pwede kang mag-resident. So sabi ko, parang wala ko ditong future sa Rotorua kasi nga nang very limited lang yung yung opportunity. Sabi ko, lipat ako ng Auckland. Kaya dun sa Auckland ako naging resident. So nagturo ka rin ng primary dito sa Auckland, ano? No, sa Auckland sa
childcare ako. So early learning, Early so learning learning tree, early centers. learning, yeah. Oo, oo. Mm. Pero love mo talaga yung pagtuturo kaya naghanap Oo, ka kahit ng saan mo ko, yeah. oo, Kahit so saan, kahit kaya nasa, napunta ka ng Invercargill kasi gusto mo talagang yes. magturo. Actually, so funny nga kuya kasi alam mo, kahit nasa, alam mo, kahit may permanent job na ako sa childcare, nag-apply pa rin ako ng job kasi kahit, it's still very difficult to get into teaching job, especially secondary. Ang dami mong kompetensya, di ba? Palaging, grabe, siguro mga hundreds of rejection letter na natanggap ko, And then one day, yung isang Catholic school, yung Verdun College, na tumawag sa akin, tapos parang sabi ko pa, anong school kaya to? Tapos, nag-yes na lang ako. Sabi ko, sige, interview ako nila. Sabi ko, saan kaya to yung Verdun? Tapos yun sila, nag-schedule sila ng interview sa akin. That was really fast. It's really fast. Oo. Also, Verdun nga, parang si Kyle, meron ako nakilala, si Kyle, nagtuturo doon. And then he was saying na dumami na sila. 5 na yata ang Filipino teachers doon sa Verdun. Which is... Yeah, funny kuya, because Kyle, he was just posting something in Facebook, something in live. And I was watching him live. And then he said, Mami, baka may bakante sa previous school mo. Sabi niya, baka ma-recommend mo ko doon. Sabi ko, just put my name on your reference. After next day, I think, next following day, nung pinasa niya yung CV niya, tinawagan siya agad ng principal namin. At yun, kasi kilala, sabi na, si Abby pala yung nag-recommend. Sabi niya, nung tumawa ko, sabi niya, recruiter ka na ngayon, sabi ng admin namin. Sabi ko, no, I just wanted to help. So yun, nakapunta si Cal from Brisbane to New Zealand. That's wonderful kasi yung recommendation mo, Kyle is really doing well, no? Dun sa, that's good, yeah. And he's teaching science also, di ba? And religious studies as well. And religious studies, oo. So, Abby, it must have been with a heavy heart na iiwanan mo yung Invercargill, napakagandang lugar, eskwelahan, Verdun. Kasi ako nagulat ako nung nasabi mo, kuya, I'm moving to Australia. Kasi alam ko, settled ka na doon. Yeah. You have your business and you're teaching. And you are you're the mother lily of thousands of teachers kasi yung teachers group na na inorganize mo, ikaw yung mother lily doon eh. Ikaw yung admin eh. But you said you're going to So ano yun? Ano ang nag-push sa'yo to go to dyan sa Cairns, sa Queensland? Actually, kuya, noong 2019, may offer na ako sa isang school din dito. Sabi ko, parang hindi pa right time. Tapos parang sabi ko, stable naman ako dito. Parang, what's really the point? Then, moving on, 2021, tapos lumalaki din yung mga anak ko. Sabi ko, gusto ko more options sila later on, more opportunity para sa kanila. At saka gusto ko din ng growth. Kasi, syempre, so sa years mo in service, sometimes kailangan mo din ng growth sa self mo. Sabi ko, kung minsan kasi parang pare-parehas pa rin. Sabi ko, I need a change of environment. Sabi ko, pero mas better kung yung change na like pares dito, anytime pwede kong umuwi ng Pilipinas. During the COVID, na-realize ko yun. Sabi ko, pag nag-COVID pala, ang hirap pala na, especially ako lang ang only child. Sabi ko, pag may nangyari sa parents ko, like, ang hirap, paano ako paano uwi dito? Mabilis lang, within, 7 or 6 hours, pwede na mag-fly. Parang ganun ba? Sabi ko, ito decided na talagang, sabi ko, mag-move tayo. Yung mga anak ko, hesitant pa sila nung una, pero it's a very heavy heart because I've already created a very big community there dahil nga sa Polyfest ko, at saka sa very big community na yung group ko sa school, at saka yung din ako kasi active din ako sa Filipino community doon. So So I suppose now that you are in Cairns, you've been there for a couple of years already, medyo settled ka na at anong year level nga tinuturo mo ulit? Dito year 8, 9, and 10 sciences, at saka meron akong early childhood year 12. Nagturo ako ng early childhood kasi may background ako ng early childhood eh. So it's better to share the knowledge sa kanila. So yung sa year 12 early childhood, parang na yun, leading to parang a career for them, no? Parang yes, that's correct. Sila. That's correct po. Sila. That's very good. Very that's good. Correct po.
At ikaw ay napaka-busy. Nag-tutor ka pa rin ng mga estudyante na Oo online. nga. So, talagang ano yung ang babaeng walang pahinga. Oo nga, Pero sabi na naman. kasama ko dito, sabi niya, "Oh, you're so busy all the time, you have to rest." Sabi ko, "Yeah, I know, but I just like, what makes myself to be busy. At least you earn money as well. So, yung parang pang travel mo, at least may extra ka doon. Anytime pag may kailangan, may bubunutan ka na ibang, ibang income." So, yun, That's good. opportunity. 3 years na ako na actually nagtututor sa New Zealand. Multicultural yung name ng company, tapos yung mga student is dyan is mostly from Auckland. They're all mostly are A student, you know. Oh. Yes, they all mostly A student, and I also teach sa mga ibang estudyante na kumukuha ng Cambridge. Yun naman yung UK curriculum naman yung ginagamit nila. Ayun, oo. But aside from the teaching, aside from the community, family, ikaw ay naging second runner-up ng Mrs. of Australia. Nako, That is Abby. correct po. Ano ba yan? Ang dami mong ganap. Tell us a bit about this. Paano ka naman napunta dyan sa Mrs. of Australia? Yeah. Speaking of Mrs. Australia kasi, yung parang nag-glance lang ako sa sabi ko parang medyo na ako, relax ako ngayon. Sabi ko, that is already my passion anyway because I've joined pageants during my time when I was younger. Yeah. Okay. I've joined I was crowned as Lin Aisang Silay, Arte and Kultura. In my city. Then I was I presented Silay City in Panaad sa Negros, so it's like the whole Negros Occidental. Wow. Yeah, and all joined Miss Education, West Visayas State University. So kasi yung mom ko ganun din siya. Yung nasa na namin, yung parang nasa bidya na talaga namin. So sabi ko, mag-join ako, pero sabi ko kasi parang interested ako to be back on stage again. So yun, nag-join ako. Yung Mrs. of Australia is actually a pageant na kinombine na lang nila yung Mrs. Earth, Mrs. Grand, and Mrs. Supra National. So whoever wins the crown and the title would represent Australia in international pageantry. So yun yung Mrs. of Australia. And yung gusto ko lang dyan sa Mrs. of Australia kasi yung advocacy mo ba? You have an advocacy. And speaking of advocacy, I was always like reflecting, like they asked me about like, what's your advocacy? It's like, my advocacy is really on my job because, teaching is empowerment for women. Sabi ko, I'm a science teacher. It's also earth. There's so much in, sa profession ng teaching. There's so much already for advocacies. Yeah. So, ano sabi ng mga estudyante mo, lalo na yung mga medyo senior na nung nalaman nila nasa pageant ka? Oh, they're happy. They're like, well, Miss, we want to vote, they want to support you, So, yeah. Because I always tell them that, I joined Miss Australia. It's not only because, I want to be, exposed. It's also like, I want to bring my school with me. I want to bring you with me. Kasi at the back of the site, I want to like, I want to show the whole state of Australia about like Cairns, yung beautiful kasi yung Cairns. Dito kasi yung UNESCO heritage, yung Great Barrier Reef at saka Daintree. Daintree is the oldest rainforest in the world. So, diba? It's very, And then, so ano yan? Malapit lang sa school mo? You bring your students to the rainforest? Parang no. Malayo siya. Pero malayo. They know that that's their, that it's being, protected by UNESCO. Yeah. Ayan, oo. How far is Cairns from Brisbane, Abby? When we travel last time, it's like, if you drive, it's like 24 hours, kuya. 24 hours, Brisbane to Cairns. Oh, so you have to really fly. You have to fly talaga. Yeah, it was so tiring. We went there for driving. It's so tiring. You have to stop and sleep, and for another 2 days, and then it's very tiring. It's better to fly na lang. Oh, okay. I have a good friend there, no? Originally kasi Hamilton kami, tapos lumipat sila ng Ashburton, and then lumipat sila sa Cairns. Ang apelyido nila ay Sands. Oh, they're from Iloilo din. Si Jet at si Angel. Oo, si Jet at si Angel. I don't know which part, but alam ko sa Cairns sila. Because I'm planning to go to Brisbane, visit my brother-in-law, tsaka yung wife ko this December. Kaya inisip ko nga, Cairns, punta tayo kina Jet. Layo pala. We'll just fly kung gano'n. Fly.
That's correct. Oo. Para makita mo yung beautiful talaga yung Great Barrier Reef. It's really Oo, beautiful. yun ang gusto ko, pag yung nature, yung environment, no? And That's then correct. Oo. beautiful. Marami bang Filipino sa Cairns? Marami din po. Marami usually mga nurses. Yeah, mga nurses talaga dito. Yeah. At saka hospitality pala kasi nga siya tourist yung mga spot. cafe, yung mga ganun. Parang Rotorua siya, kuya. Parang ganun yung culture ng Australia. Tsaka yung climate niya, tropical, kasi medyo parang mataas. Pinas talaga. At saka magugustuhan mo dito, kuya, pag pumunta ka ng tawag dito yung Rusty Market namin, kasi andun yung mga durian, yung mga Pilipinas talaga na fruits. So, yung lansones, yung rambutan. Ay, may lansones? Yes. May atis siguro, atis. Yes. Kompleto po. Kompleto po. Mangga. May mangga? Kompleto. Especially pag mango season, talaga yung meron kami dito ng mga mango na parang pa talaga sa Pilipinas talaga yung niya. Wow. And so now that you are settled there, and you have taken your Australian citizenship na, no? Or malapit na? Isa-submit ko na siya ng January. Okay. So, when you do that, will you relinquish pwede naman dual, di ba? New Zealand and Australia. Yes, no? You have dual po, New Zealand and Australia. Hindi ka yung Philippines, hindi na. O Philippines Hindi na siya. Kasi pag nung automatic, tapos hindi na ako ng Filipino citizenship ko. Kasi sabi ko, New Zealand ka. New Zealand, Pero pag next time, syempre, kung gusto mo, mag-choose ka between New Zealand or Australia. Kukunin mo talaga yung isa, tapos para mag-Filipino, makuha mo yung Filipino citizenship mo. Meron akong kakilala sa Australia, 3 yun ewan ko lang kung totoo, 3. Kasi yung Philippines, New Zealand, Australia, lasa 3. Sabi ko sa kanya, yeah, sabi niya, pwede daw eh. I'll find out kung niloloko lang ako. Kasi alam ko pwedeng dual, hindi triple. Kasi pwede yung kuya, pwede siya mag-triple kung mag-UK ka, pwedeng ganun. Pero pag Pilipinas, parang yung sa Pilipinas, accepted lang talaga, dual lang. Kaya, ayun. Okay. Oo. Tsaka sabi nga sa kanya, buti yan, hindi magigera yung 3 yan dahil we are all peace-loving countries na. Okay. Correct. So, Abby, yung future plans in sa teaching, tsaka yung dito sa sa Miss Runner-Up? Are you supposed to be advocating and talking and doing some advocacy work? Yes, for future plans, kuya, for teaching muna is I actually want to really focus now sa online, kasi mostly online na, because later on gusto ko sa retirement ko, if ever na if I have my own tutorial here now, tapos meron din ako na nag-work ako sa company, sabi ko mas better na na later on na online na talaga, so kahit para magbakasyon ka sa Pilipinas, yung retiree ka, at least yung nasa bahay ka lang nagtuturo online. Yun yung future plans ko. So siguro mga other 10 years pa na or 15 years pa na kasi hindi ako sanay na talagang online, kasi iba yung rapport mo sa mga estudyante pag pag talagang sa face-to-face. So, yun yung future plans ko sa work. Tapos yung sa future plans ko dito, is yung advocacy ko, kasi naman ini-implement naman yan sa school. Like, for example, yung advocacy ko talaga is environment. So, yun nga, sa school, like, for now, like, sa science, last term, naggawa kami ng recyclable, tapos yung recyclable material. So ginagawa naman niya kasi kahit it's a lifestyle naman it's not only advocacy, it's already on the job. Parang ganun ba? So so I don't know, but my future plans, maybe I don't know, next year baka mag-join ako ng Mrs. Universe, so we don't know yet. Wow, nice. We don't know yet. We don't know. But yun dun sa teaching yung you're saying yung online, at least ngayon yung part-time you're doing is you're learning the ropes, diba? Yung baby steps na nalaman mo. And then you grow as kasi yun din na nababasa ko, meron pa ring face-to-face, pero a bulk would be na talaga yung online.
courses na online, even getting a degree, no? Parang ganun ng online na din. courses. Diba? Online na din. Paano din sila na. Pero meron akong mga student dito, kuya, na pupunta talaga sa bahay na nagpapa-tutor. So, yun yung mga, talagang yung, siguro yung mga estudyante na need ng, tawag dito, yung walang distraction. Kasi nga, di ba sa online kung minsan, nadidistract yung mga bata, iba pa rin yung face-to-face. So, yun yung mga pupunta talaga dito at nagpapaturo ng subjects nila. So, yung pala, yung mga taga dyan, pupunta sa'yo, tapos yung sa New Zealand, yung online. Online lang. Oo. Abi, patingin nga yung sash mo. Kanina ka pa yan yung sash mo, no? Ayun. Yun. Next time. Yun yung pinaghirapan. Next time yung Mrs. Universe na yan. Next time. Hope fingers crossed, kuya. Abi, thank you so much. No, you have a wonderful and inspiring story as a teacher. No, and then seamlessly nako-combine mo yan sa advocacy, whether it's pageant, whether it's Polyfest. May Polyfest din dyan, ano? Meron din kayong Polyfest Festival dyan? Nang wala silang Polyfest, nung dumating ako ng 2022 dito, gumawa ako ng multicultural groups school. So, meron akong Asian group, meron akong Indigenous, at saka meron akong Cook, malaki yung population kasi dito ng Cook Island compare sa Samoan. Sa New Zealand, ang dami kong Samoan students dito. It's mostly Cook Island. So Cook Island Maori din sila, di ba? Yung ano? Yes, Kioranga. Kiorana. Abi, maraming salamat and I hope this is not the first and the last time. No? Maswerte talaga tayo dahil alam niyo mga kabarangay, kahit na nasa malayo na si Abi, she's still finding time for the chat group na for the teachers, no? Ang laki na ng grupo, no? Just to return back, kuya, the blessing in that way na lang, kuya. Oo, actually yun ang naano ko sa iyo nung nag-member ako doon, parang tinanong kita, parang yun ang sinabi mo sa pay it forward, no? Kasi syempre yung mga experiences natin, we share it there and then to guide yung mga future aspiring aspiring na mga estudyante. So maraming salamat Abi. Any message to our yung lalo na sa mga guro na whether nagtuturo sa Pilipinas, sa Australia, sa New Zealand, sa Qatar, o basta yung mga guro na nanonood, nakikinig sa atin? Yung message ko lang is yung passion nyo talaga, just love your work. Okay, and kasi it's always about the kids So yun yung main talaga natin, yun yung calling natin is really to to share our knowledge and experiences to the kids. Later on, yun yung sa tatanong sa akin, yung mo success ko is later on na maging part ako na isang estudyante na either whatever job they have pero part ka ng life nila. Yun yung success ng teaching. Wow, so ang sarap pakinggan yung parang nakita ko yung passion At yung libro, no, mga kabarangay, yung ginawa lang on her own initiative, collecte yung mga libro na itatapon na and then give it back to our students dyan sa Pilipinas. Napakagandang gesture of compassion and kindness. And as an educator, no? So, salamat Abi maraming salamat at nais ko rin pasalamat din ako sa ating mga listeners and viewers for allowing Abi and me na pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso para makapagbigay kami ng aming munting kwento sa pagtuturo at sa kultura at sa being pamilya, being a Filipino. Thank you so much. You're very welcome, kuya. God bless, kuya. God bless everyone. Bye-bye. Bye.